Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan, kwento-kwento, at paniniwala ng ilan nating mga kababayan. Layunin lamang nito ang magbigay ng kaalaman, babala, at aliw sa mga tagapakinig at manonood. Hindi layunin ng kwentong ito ang mang-insulto, manira ng tao, relihiyon, tribo, o sinumang individual. Ang mga nilalanggaya ng aswang ay bahagi ng mayamang kultura at alamat ng Pilipinas. Bagamat may mga naniniwala sa kanilang pag-iral, wala pa ring tiyak na ebidensya na magpapatunay sa kanilang tunay na presensya. Ang mambabasa o tagapakinig ay pinapayuhan na gumamit ng masusing pag-unawa at bukas na kaisipan habang sinusundan ang kwento. Kung kayo ay madaling matakot, may karamdaman sa puso, o sensitibo sa mga kwento ng kababalaghan, maiging iwasan ang pakikinig o pagbabasa ng kwentong ito. Ito ay isang kwentong aswang, true story. Bata pa lamang si Ramiro Jimenez, kilala sa Palayaw na Miro, ay pangarap na niyang maging artista. Lumaki siya sa isang maliit na barangay sa Zambales, kung saan telebisyon lamang ang tanging libangan ng mga tao sa gabi. Habang ang iba'y nangangarap maging doktor o inhinyero, si Ramiro ay ibang landas ang ninanais, ang maging sikat, makilala, at magkaroon ng maraming tagahanga. Hindi naging madali ang kanyang landas. Sa murang edad ay namatay ang kanyang ama sa aksidente sa minahan. Ang kanyang ina, isang labandera, ay pilit siyang pinag-aral gamit ang kakaunting kinikita. Ngunit sa halip na mag-focus sa pag-aaral, mas pinili ni Ramiro na sumali sa mga barangay acting contests, teatro, at kahit sa mga amateur talent shows ng istasyon ng radyo. Pagtungtong niya ng 20 anyos, lumuwas siya sa Maynila na may baong 500 at matinding pangarap. Nangupahan siya sa isang masikip na dormitoryo sa Quezon City kung saan piling-pili ang pagkain, at madalas isang beses lang siya kumain sa isang araw. Sumabak siya sa maraming audition, ngunit palaging thank you, next. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Isang casting agent ang lumapit sa kanya matapos ang isang failed audition. Ang pangalan ng ahente ay Ma'am Talia, isang matandang babae na may misteryosong presensya. Nakaitim ito, may itim na shades, at tila parang hindi tumatanda. Inalok siya nitong maging talent sa ilalim ng isang key special agency na hindi niya narinig kailanman, Luna Seat Entertainment. Nakikita ko ang potensyal mo, iho, anito habang pinupunasan ng puting panyo ang kanyang leg. Pero sa industriyang ito, hindi sapat ang galing. Kailangan mo ng proteksyon. Kailangan mo ng kaalyado. Bagamat may kaba, tinanggap ni Ramiro ang alok. Dinala siya nito sa isang marangyang bahay sa Antipolo, tila isang ancestral house na tila na preserve mula pa noong panahon ng Kastila. Doon niya nakilala ang iba pang mga artista, karamihan ay mga bagong mukha sa industriya na tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan nakita. Sa bahay na iyon ay isinagawa ang tinatawag na ipanimulang seremonya. Isang ritual. Isang kasunduan. Isang pagtatalaga. Hindi pa niya lubos na iintindihan ang nangyari. Uminom siya ng isang basong alak na mapait, pinadaan sa isang bilog na apoy, at sinabihan siyang huwag hinding-hindi sasabihin kahit kanino ang mga detalye ng pagsali niya sa agency. Makalipas lamang ang isang linggo, nakatanggap na siya ng tawag mula sa isang kilalang direktor. Kinuha siya bilang supporting actor sa isang teleserye. Sa loob ng 3 buwan, naging viral ang kanyang karakter. Isang taon pa, naging leading man siya sa primetime series. Sumunod ang endorsements, commercials, pelikula. Nagkaroon siya ng kondo, sasakyan, at milyon-milyong taga-subaybay sa social media. Ngunit sa gitna ng kasikatan, napansin niyang tila may binabago sa kanya ang tagumpay. May gabi na hindi siya makatulog. Parang may mga matang nakamasid sa dilim. May mga pagkakataong hindi niya maalala kung saan siya galing kinagabihan o bakit may dugo ang kanyang damit kahit wala siyang sugat. At si Ma'am Talia, tila hindi tumatanda. Palagi siyang naroon sa likod ng kanyang mga proyekto, tahimik lamang ngunit tila binabantayan ang bawat kilos niya. Ramiro, tandaan mo, sabi nito isang gabi habang nasa set sila ng pelikula, lahat ng ibinibigay ng dilim may katumbas. Magsisimula pa lang ang tunay na kwento. Nagsimula na ang mabilis na pag-angat ni Ramiro sa industriya ng showbiz. Sa loob ng ilang buwan, halos lahat ng network ay gustong kunin siya. Bigla siyang naging paborito ng mga direktor. May kakaibang karisma siyang hinahangaan hindi lamang ng mga manonood, kundi maging ng mga co-actors at media.
Ngunit sa likod ng lahat ng kasikatan at ngiti ay isang lalaking nagsisimulang malunod sa misteryo ng kanyang biglaang swerte. Isang gabi, pagkatapos ng isang awards night kung saan nanalo siya bilang Best Breakthrough Actor of the Year, tumawag sa kanya si Maam Talia. Ramiro, anito, oras na para dalhin kita sa isang mas mataas na antas. Nagulat siya sa imbitasyon. Sa kabila ng pagod, pinapunta siya ni Talia sa isang rest house sa may kabundukan ng Tanay, Rizal. Wala siyang ideya na ito pala ang magiging pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Pagdating sa lugar, sinalubong siya ng isang eleganteng grupo ng mga personalidad, mga kilalang mukha sa showbiz, politika, at negosyo. Ngunit may kakaiba sa kanila, tila hindi tumatanda, hindi humihinga ng malalim, at may malamig na titig na parang humihigop ng lakas. Pinaupo si Ramiro sa gitna ng isang bilog na mesa. Sa gitna ay isang sinaunang kahon, may ukit na mga simbolong hindi niya maunawaan. Nang buksan ito ni Talia, inilabas ang isang ginintuang piraso ng papel at isang lumang balisong na may nakasulat na pangalan sa hawakan. Alam mo ba kung bakit ka sikat ngayon, Ramiro? Tanong ni Talia. Dahil binuksan mo ang sarili mo sa kanila. Pero ito ay simula pa lamang. Dito na niya nalaman ang katotohanan, ang kasikatan ay hindi lamang bunga ng talento. May mga taong dumadaan sa ritual. May mga nilalang na tumutulong kapalit ng kaluluwa, hindi agad pero unti-unti. At kung gusto niyang manatili sa taas, kailangan niyang pirmahan ang kasunduan. Ang papel na ibinigay sa kanya ay tinatawag na kasulatan ng pagtatalaga, isang lumang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Ayon kay Talia, ito ay konektado sa sinaunang mga aswang ng Visayas, partikular sa Iloilo at Antique, kung saan maraming sinaunang pamilya ang nakipagsundo sa mga aswang kapalit ng kayamanan at kapangyarihan. Walang libreng kasikatan sa mundong ito, iho, anito. Lahat ng yumaman ng mabilis, nagbabayad. Ang tanong lang, handa ka bang magbayad sa paraang hindi mo inaasahan? Sa simula, nag-alinlangan si Ramiro. Gusto niyang umatras. Ngunit binalikan niya sa isip ang mga taong tinanggihan siya, ang gutom na tiniis niya, ang pandidiri ng mga tao noon. Gusto niyang manatili sa taas. Hindi na niya kayang bumalik sa kahirapan. Pumirma siya. Agad siyang sinaksak sa palad gamit ang balisong at pinatak ang kanyang dugo sa kasulatan. Matapos iyon, nakarinig siya ng tila sa bayang bulong, hindi niya maunawaan kung anong wika, ngunit ramdam niya ang pangangatal ng kaluluwa niya. At mula sa dilim ng kwarto, lumitaw ang isang nilalang. Hindi tao. Maputla, mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata. Tumitig ito sa kanya, umisi at tumango. Parang tanda ng pagsang-ayon. Tanggap ka na nila, ani Talia. Mula ngayon, hindi ka na basta artista. Isa ka ng alagad. Pagbalik niya sa Maynila, lahat ay tila mas madali. May bagong kontrata sa pelikula, may endorsement na milyon-milyon ang halaga. Pero kasabay nito, nagsimula na rin ang kapalit. Unang gabing kabilugan ng buwan, matapos ang kasunduan, may natanggap siyang sulat mula sa Luna 7. Walang pangalan, walang lagda. Ang nakasulat lamang, isa. Alay. Dugo. Hindi niya ito maintindihan sa una. Pero kinabukasan, isang balita ang lumabas, isang diehard fan ni Ramiro ang nawawala matapos ang kanyang mall show sa Cebu. Sumunod ang isa pa, isang production assistant sa set. At isa pa, isang makeup artist. Sunod-sunod ang pagkawala. At unti-unti napagtanto ni Ramiro na ito ang kapalit. Kada kasikatan, kada proyekto, may katumbas na buhay. Tila may sariling isip ang katawan niya. Minsan, nagigising siyang hindi niya alam kung saan siya galing. May mga markang kuko sa kanyang dibdib. May mga damit niyang duguan. Ngunit walang alala. Binalikan siya ni Talia. Huwag kang lalaban, Ramiro, anito. Kapag lumaban ka, sila ang magpaparusa. At walang tumatakas na hindi nagbabayad. Naisip ni Ramiro na umatras, pero huli na ang lahat. Hindi lang ang kanyang kaluluwa ang nakataya, kundi maging ang mga taong malapit sa kanya. Sa bawat pagtanggi niya, may mas lalapit na kapalit. Sa bawat pagtutol niya, mas lalong tumitindi ang kapangyarihang pumapalibot sa kanya. At sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi na siya si Ramiro, kundi isang maskara ng kasikatan, ginawang buhay ng kadiliman. Hindi na mapigilan ang pag-angat ng pangalan ni Ramiro Jimenez.
Halos araw-araw ay may bago siyang endorsement, panibagong palabas, o pelikulang siya ang bida. Sa social media, milyon-milyon ang followers niya. Parang isang milagro kung titignan, mula sa isang extra na halos walang naniniwala, ngayon ay kinikilalang isa sa pinakamatagumpay na artista ng kanyang henerasyon. Ngunit sa likod ng kamera, dahan-dahang binabalot si Ramiro ng isang dilim na hindi niya maipaliwanag. Mga simulaing hindi maipaliwanag, may mga gabi na bigla na lang siyang nagigising sa gitna ng kwarto, nakatayo sa harap ng salamin, pawis na pawis at walang maalala. May mga pagkakataong may natatagpuan siyang mga kuko sa ilalim ng kanyang kama, mahahaba, matutulis, tila hindi pang tao. Hindi rin siya makakain ng normal. Lahat ng pagkain ay tila walang lasa maliban sa hilaw na karne. Isang gabi, nahuli siya ng kanyang personal assistant na ngumunguya ng karne ng manok, hindi luto, duguan pa. Nang tanungin siya, hindi niya maalala kung bakit niya ginagawa iyon. Nagsimula na rin siyang iwasan ng ilang kasamahan niya sa industriya. May mga sinasabing di masama ang aura mo, o kaya parang iba ka na. May isa pang co-actor na hindi na bumalik sa taping matapos nilang magkaroon ng eksena sa isang horror movie. Ang bulong-bulungan, may nakita raw itong hindi pangkaraniwan sa mga mata ni Ramiro habang kinukunan ang eksena. Paghigop ng kasikatan, pagbawas ng tao, habang lumalaki ang kanyang pangalan, dumarami rin ang mga nawawala sa kanyang paligid. Sa bawat premiere night, laging may nawawalang tagahanga. May isa pang ang production crew na biglang nawala habang kinukuhanan nila ang eksenang may kinalaman sa aswang, sa isang madilim na bundok sa Laguna. Nagsimula ng matakot ang ibang staff sa kanya. Ang iba ay biglang nagre-resign. May makeup artist na sumigaw nang makita ang anino ni Ramiro habang naka-shirtless ito sa dressing room. Hindi anino ng tao yon, anito, bago tuluyang lumayas. Ngunit kahit ganito ang mga kaganapan, patuloy pa rin ang pagbulusok ng kanyang career pataas. Parang walang makakapigil. Walang network ang kayang hindi siya kunin. At sa tuwing may bagong proyekto, may sulat na dumarating sa kanyang bahay, parating may nakasulat lang ng 3 salita, may kailangan ka. May kapalit ito. Isa pa. Unti-unti, natanto niya na ang kanyang katawan ay naging kasangkapan na. Tuwing kabilugan ng buwan, nawawala siya ng ilang oras. At sa tuwing bumabalik ang ulirat, lagi siyang nasa ibang lugar, madalas sa gubat, o minsan sa loob ng abandonadong gusali. May isang pagkakataon na nakita niya ang sarili niya sa harap ng isang bangkay, isang batang babae na tila bagong biktima. Nanginig siya. Sumuka. Pero sa kanyang mga kamay ay may marka ng kuko at sugat na tila siya mismo ang dumampot at pumatay. Pagkawala ng pagkatao, dahil sa matinding takot, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa isang psychiatrist. Ngunit sa gitna ng session, habang hinihipo ng doktor ang kanyang pulso, bigla itong napatalon. Wala kang pulso, sabi ng doktor. Paano kang buhay? Ramdam ni Ramiro ang pag-iiba ng kanyang katawan. Hindi na siya basta tao. Mas mabilis ang kanyang paggaling, hindi siya tinatabla ng sakit, at halos hindi na siya tumatanda. May pagkakataong 6 na buwan ang lumipas pero hindi siya nagbabago sa hitsura. Tila tumitigil ang oras sa kanyang katawan. Ngunit habang siya ay nananatiling sikat, ang kanyang sarili ay dahan-dahang nawawala. Napansin niya ito lalo na isang gabi habang kinukunan ang isang horror film. May eksenang kailangan niyang gumapang sa sementeryo. Ngunit nang gumapang siya, ang mga tunay na kalansay ay nagsimulang lumabas mula sa lupa. Napasigaw ang direktor at crew. Tumigil ang shoot. Pero si Ramiro, ngumiti. Parang nag-enjoy na siya sa ganitong karanasan. Hindi na siya natatakot. 2 mukha, isang katawan, 2 Ramiro ang nabubuhay ngayon. Ramiro na minamahal ng publiko, ang artista ng masa, ang makisig na bida, ang role model. Ramiro na nilamon ng kadiliman, ang aswang ng modernong panahon, ang alagad ng dilim na walang pinipiling biktima. Kapag nakikita niya ang sarili niya sa mga billboard, naiiyak siya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Sino na ba talaga siya? Tao pa ba siya? Isang gabi, dumalaw sa kanyang panaginip si Talia. Ngunit sa panaginip na iyon, hindi ito tao. Isang maitim na nilalang na may 4 na mata at dugo ang ngipin. Wala nang atrasan, Ramiro, sabi nito. Ikaw ay isa na sa kanila. Sa susunod na bahagi, masisilip natin ang mga alingas-ngas na nagsimulang kumalat tungkol sa kanya,
at ang mga kaluluwang tila bumubulong sa kanyang konsensya. Habang patuloy ang pagtaas ng bituin ni Ramiro Jimenez, unti-unting lumalaganap ang mga bulong, tsismis, at mga kwento sa likod ng kanyang tagumpay. Hindi na lang ito mga ordinaryong inggit ng industriya, kundi mga nakakakilabot na kwento na bumabalot sa kanyang pangalan. Mga bulong sa likod ng kamera, isang sikat na entertainment writer ang naglabas ng blind item tungkol sa isang aktor na tila may madilim na proteksyon. Ayon sa kanya, sa tuwing may malalaking proyekto ang nasabing artista, siguradong mayroong biglang nasasaktan o nawawala sa production. Hindi binanggit ang pangalan pero malinaw ang pahiwatig. Sumunod dito, isang assistant director mula sa isang pelikula ni Ramiro ang nag-upload ng video kung saan narinig ang di maipaliwanag na pag-ungol sa likod ng eksena. Wala ni isang staff ang umamin na may ginawa silang sound effects sa shoot. At sa footage, isang anino ang dahan-dahang gumapang sa likod ni Ramiro habang siya'y umaarte, isang aninong may pulang mata. Tinanggal agad ang video sa social media matapos ang isang araw. May nagsabing tinakot daw ang uploader. May nagsabing nawala ito. Hindi na muling nakita. Mga panaginip na parang totoo sa gabi, si Ramiro ay binabagabag na ng mga panaginip na tila tunay. Isa sa madalas niyang panaginip ay ang isang madilim na silid, puno ng boses ng mga umiiyak, mga lalaki, babae, at kabataang tila humihingi ng saklolo. Bakit mo kami binigay? Sikat ka na, pero kami? Patay na. Isoli mo kami, Ramiro. Balik mo ang kaluluwa namin. Gising man o tulog, nagsisimula nang magpakita ang mga anino ng mga taong naging biktima niya. May mga pagkakataon na habang nasa taping siya, may makikita siyang batang babae na duguan ang mata, nakaupo sa upuan sa sulok ng set. Paglingon niya ulit, wala na. May isang eksenang kinukunan sa ospital. Kailangan niyang iyakan ang pagkamatay ng kanyang ka-love team sa kwento. Ngunit sa gitna ng eksena, nagsimulang manginig ang ilaw. Tumigil ang lahat nang biglang may sumabog na monitor at lumabas ang mukha ng batang lalaki na matagal nang nawawala, ang batang nawalan ng ama matapos isang event kung saan guest si Ramiro. Halos mamatay sa takot ang direktor. Pero si Ramiro, nakatayo lang, tila walang pakiramdam. Para bang nasanay na siya sa presensya ng kamatayan. Simula ng paglalaglag ng katotohanan mismong mga dati niyang kasamahan ang unti-unting lumalantad. May isa niyang dating na naglabas ng blog post, noong una, mabait si Kuya Ramiro. Pero dumating ang panahon na para siyang walang kaluluwa. Minsan nahuli ko siyang may binubulong sa isang basong may dugo. Hindi ko na siya nilapitan simula noon. May isa pang dating staff sa wardrobe na nagsabing nakita niya si Ramiro na may 2 anino sa likod habang nagbibihis. Isa'y tao. Isa'y hindi. Pero lahat ng ito ay biglang naglalaho. Nawawala ang posts. Nawawala ang mga taong naglalantad. Minsan, may isa ng matagumpay na direktor ang nagbanta na isisiwalat ang sikreto ni Ramiro. Kinabukasan, inatake sa puso habang nasa shooting. Paglalantad ng mga kaluluwa sa puntong ito, nagsimula nang magpakita sa kanya ang mga multo, hindi na lang sa panaginip kundi sa totoong buhay. Minsan, habang siya ay naglalakad pa uwi sa kanyang kondo, may batang humawak sa kanyang kamay. Nang tingnan niya ito, putol ang lieg at butas ang tiyan. Hinayaan mo kaming mamatay, kuya. Bakit? Tumakbo siya, pero sa bawat salamin na kanyang nadadaanan, nakikita niya ang sarili niyang wala ng mata. Itim na lang ang mga butas. At sa kanyang bibig, may dugo. Marami. Sa kanyang kama, tuwing hating gabi, nag-iiwan ng pulang sulat ang hindi nakikitang presensya. Sulat na laging may parehong nilalaman, hindi ka namin titigilan hanggat di mo binabayaran ang kasalanan mo. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang magsimba. Ngunit pag-upo pa lang niya sa simbahan, biglang nag-brownout. Napalingon sa kanya ang lahat ng tao. Tumingin ang pari at tila natigilan. Hindi ka pwedeng nandito, mahinang bulong ng pari. May dala kang anino na hindi banal. Sa puntong ito, hindi na alam ni Ramiro kung saan siya tatakbo. Lahat ng tagumpay na inaasam niya noon ay naging isang bangungot na may halong dugo, panaghoy at pagkasira ng sarili. Pero may isang pangyayari ang babago sa takbo ng kanyang pag-iisip, isang batang babaeng humawak sa kanyang kamay at nagsabing, may paraan pa kung lalaban ka. Matagal nang kinain ng dilim si Ramiro Jimenez,
Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang liwanag ang pilit bumubukas sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya inaasahan, tinig ng isang batang babae, ang nagpatanim muli ng pag-asa sa puso niyang matagal nang nilamon ng kasalanan. Ang batang babaeng tagapagpaalala isang gabi habang pauwi si Ramiro mula sa isang shoot sa Bataan, dumaan sila sa isang liblib na daan na walang masyadong post ng ilaw. Biglang huminto ang van. Namatay ang makina. Lumabas siya para silipin, pero sa halip na makina ang madatnan niya, isang batang babae ang nakatayo sa gilid ng daan. Puting-puti ang damit, duguan ang palad, at may hawak na isang munting krus. Nang tinangka niyang magsalita, nauna ang bata, Ramiro, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang lumaban. Alalahanin mo ang tunay mong pagkatao. Biglang nagdilim ang paligid. Tumigil ang hangin. Ang langit ay tila bumigat. Ngunit habang tumatagal ang tingin niya sa bata, para bang may sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, boses ng kanyang dating sarili, isang boses na matagal nang nawala. Hindi mo ginusto ito. Napilitan ka lang. Pero hindi mo kailangang manatili sa dilim. Sa isang iglap, nawawala ang bata. At sa kanyang kamay, may naiwan na maliit na papel, maghanap ka ng matandang manggagamot sa San Roque. Siya ang huling pag-asa mo. Ang paglalakbay tungo sa katubusan hindi na siya nagdalawang isip. Kinabukasan, iniwan niya ang lahat ng trabaho. Pinakancel ang shooting, kinansela ang mga interview, at nagpanggap na may emergency. Ang totoo, naglayas siya. Sa unang pagkakataon sa ilang taon, hindi siya Ramiro Jimenez na artista. Isa na lang siyang lalaking tumatakbo mula sa mga kaluluwang binigti ng kanyang kasikatan. Nakarating siya sa San Roque, isang baryong tagong-tago sa bundok. Walang signal. Walang ilaw tuwing gabi. At doon niya nakilala ang matandang si Aling Marta, isang albularyo na hindi lang manggagamot, kundi bantay ng mga kaluluwa. Alam kong darating ka, wika ni Aling Marta, habang hawak ang isang lumang rosaryo na gawa sa buto. Matagal ka nang pinapanood ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ipinakita niya ang katawan ni Ramiro sa isang salamin na may itim na tubig. Doon, nanlaki ang mata niya, ang kanyang anyo ay hindi na tao. Pulang mata, maitim ang balat, may maliliit na sungay sa gilid ng ulo. Para siyang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Ramiro, sabi ni Aling Marta, ang kaluluwa mo ay nakagapos na. Pero maaari mo pang putulin ang tanikala kung handa kang masaktan. Simula ng ritual ng pagpapalayas, bago magsimula ang ritual, binigyan siya ng babala, dadaan ka sa matinding sakit. Makikita mo ang lahat ng biktima mo. Ang mga nilalang na pumasok sa iyo ay lalaban. Baka hindi mo makayanan o baka tuluyan ka ng mawala. Pero pumayag si Ramiro. Sa unang pagkakataon, handa na siyang magbayad. Handa na siyang bumitaw. Sa gitna ng gabi, nagsimula ang ritual. Pinahiga siya sa gitna ng altar. Pinaligiran ng asin, itim na kandila, at mga dahon ng saging na may dugong manok. Pinatugtog ang mga orasyon. Sa bawat dasal, pakiramdam ni Ramiro ay may kinukudkod sa kanyang laman. Nanginginig siya. Tumitirik ang mata. Ang panloob na labanan habang nagpapatuloy ang ritual, ang kanyang diwa ay bumagsak sa isang madilim na lugar, isang anino ng kanyang sariling konsensya. Doon niya hinarap ang mga alaala ng lahat ng kanyang kasalanan, ang batang nawawala sa premiere night. Ang matandang ekstra na namatay nang biglang umatake ang puso. Ang mga staff na nawala. Ang mga kaibigang iniwan niya para sa kasikatan. Si Talia ang babaeng nagbukas sa kanya ng pintuan ng dilim. Bigla siyang hinarap ni Talia sa mundo ng anino. Bakit mo ako sinisi? Pinili mong lumagda sa kasunduan. Pinili mong isuko ang kaluluwa mo. Lahat yon, ikaw. Sumigaw si Ramiro. Sumuka ng itim na dugo sa altar. Sa totoong mundo, nagsimula nang umikot ang hangin sa paligid niya. Nagsindi ang mga kandila ng apoy na bughaw. Ang katawan niya ay gumagalaw kahit hindi niya gusto. Umiiyak siya, tumatawa, nagmumura, halos sabay-sabay. Sa huling bahagi ng ritual, sumigaw si Aling Marta, Ramiro, kung gusto mong mabuhay, ikaw na ang pumatay sa nilalang sa loob mo. At doon, sa loob ng kanyang isipan, hinarap ni Ramiro ang sarili niyang anyo bilang halimaw. Isang nakakakilabot na nilalang na may mga kuko, pangil at pulang mata. Naglaban sila.
Isang laban ng laman, dugo at kaluluwa. Hanggang sa huli, sinigawan niya ito, hindi ikaw ang pipili ng buhay ko. Ako ang pipili nito. At sa isang iglap tumigil ang lahat. Ang tahimik na umaga pagkagising ni Ramiro, wala na ang anino sa kanyang paligid. Ang salamin na dati nagpapakita ng kanyang anyong halimaw, ay muling nagpakita ng dating siya, payat, pagod, tuyot, pero tao. Hindi pa tapos, wika ni Aling Marta. Nakalaya ka. Pero kailangan mong ituwid ang lahat ng iyong nilihis. Sa susunod na bahagi, tutunghayan natin kung paano muling babalik si Ramiro sa mundo, ngunit hindi bilang artista, kundi bilang isang taong naghahangad ng tunay na pagtubos. Matapos ang nakapanlulumong ritual ng pagpapalayas ng demonyong sumanib sa kanyang kaluluwa, nagising si Ramiro Jimenez sa isang katahimikang matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang laban. Sa halip, ito ang simula ng mas mahirap na yugto, ang panunumbalik sa mundong iniwan niya, at pagharap sa mga kasalanang iniwasan niya noon. Pag-alis mula sa bundok bago siya tuluyang umalis sa San Roque, binigyan siya ni Aling Marta ng 3 bagay, isang mutya na yari sa itim na batong galing sa kuweba ng mga anito. Isang piraso ng papel na mailumang orasyon, panangga sa mga nilalang ng dilim. At isang huling paalala, kapag muling tinangka ng dilim na pasukin ka, huwag kang lumaban gamit ang takot. Gamitin mo ang katotohanan. Tahimik siyang bumaba ng bundok. Hindi siya nagpaalam sa media. Hindi rin siya nag-post online. Gusto niyang unti-unting buuin muli ang sarili, hindi bilang artista, kundi bilang taong bumangon mula sa kailaliman. Pagharap sa lumat bagong mundo sa kanyang pagbabalik sa Maynila, hindi na siya kilala ng karamihan. May mga baguhang artista na ang sinasamba ng publiko. Ang kanyang mga larawan sa billboard, pinalitan na ng ibang mukha. Ngunit hindi ito ang mahalaga sa kanya ngayon. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa mga kaibigan, kapamilya, at dating kasamahan, hindi para magpaliwanag, kundi para humingi ng tawad. Unang nilapitan niya ang assistant director na dating pinagtakpan ang kanyang mga malalabong pangyayari. Totoo lahat ng hinala mo. At patawarin mo ako sa pananahimik ko. Napaiyak ang direktor. Akala ko tuluyan ka ng sinakop ng dilim. Salamat at buhay ka pa. Pumunta rin siya sa pamilya ng isang dating fan na misteryosong nawala matapos ang isang fan meet. Hindi niya kayang tingnan sa mata ang mga magulang nito. Pero hinawakan siya ng ina at sinabing, hindi ikaw ang pumatay sa anak ko, Ramiro. Pero pinayagan mong mangyari. Ngayon, panagutan mo ang nalalabi mong buhay. At iyon ang ginawa niya. Isang bagong layunin sa halip na bumalik sa showbiz, si Ramiro ay nagsimulang magtayo ng isang foundation para sa mga batang nawawala at misteryosong nawawala sa mga rural na lugar. Ginamit niya ang natitirang pera at koneksyon para maikalat ang babala tungkol sa mga kulto, grupo ng aswang, at iba pang lihim na sekta sa industriya. Inilabas niya sa isang dokumentaryo ang kanyang buong kwento, walang sensura, walang pagtakpan. Dito niya isiniwalat ang kasunduan niya noon kay Talia, ang ritual ng pagtanggap, ang pagsanib ng nilalang, at ang misteryosong kamatayan ng mga taong may kinalaman sa kanyang pag-anga. Milyon ang nanood. Marami ang hindi naniwala. Pero mas marami ang nagising. May mga batang lumapit sa kanya at sinabing, salamat po. May nakita akong multo dati pero dahil sa inyo, naglakas loob akong magdasal. May mga artista ring lumapit at umamin na halos mapasok na rin sila sa parehong kasunduan. Tinulungan ni Ramiro ang ilan sa kanila para makalayo. Pagsikat ng tunay na liwanag taon ang lumipas. Hindi na sikat si Ramiro gaya ng dati. Wala na siyang billboard. Wala na siyang manager. Pero tuwing gabi, natutulog siya ng tahimik. Wala nang mga panaginip na may dugo. Wala nang multong nakatayo sa gilid ng kama. Wala nang boses ng mga kaluluwang nawawala. Sa isang misa ng patay sa kanilang probinsya, nilapitan siya ng isang matandang babae. Ramiro Jimenez, hindi ba? Alam mo ba, may batang babae sa amin na nawawala dati. Pero nakita raw niya ang isang lalaki sa panaginip niya na binigyan siya ng ilaw. Ikaw raw iyon. Ngumiti si Ramiro. Hindi siya sumagot. Tumango lang. Sa puso niya, alam niyang unti-unti na niyang binubura ang bakas ng dilim. At iyon ang tunay na tagumpay. Akala ni Ramiro Jimenez ay tapos na ang kanyang laban.
Akala niya ay sapat na ang kanyang pag-amin, pagbabagong buhay, at pagtulong sa iba para tuluyang maputol ang tanikala ng kasunduan. Ngunit may isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya pa nahaharap, ang mismong nilalang na nagdala sa kanya sa dilim, si Talia. Ang babala ng matanda isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang seminar tungkol sa kabataan at kulto, bigla siyang may nakasalubong na matandang pulubi. Putol ang isang paa, tila hindi makalakad ng maayos, ngunit ang mga mata nito ay maliwanag, parang nasusunog sa loob. Hinawakan siya sa braso at bumulong, hindi ka patapos. Babalikan ka niya. Nais ka pa rin ng dilim. Maghanda ka. Sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan darating si Talia. Napasinghap si Ramiro. Napatigil. Nang lingunin niya muli ang matanda na wala ito. Walang bakas, walang anino, walang tunog. Ang gabi ng pagtutuos dumating ang kabilugan ng buwan. Walang ulap. Walang ingay ang paligid. Kahit ang mga alaga niyang aso ay hindi tumatahol. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa likod ng bawat pinto, bawat kurtina, bawat sulok ng bahay. 12:00 ng hating gabi, kumurap ang ilaw. Tumigil ang wall clock. Naramdaman niya ang paglamig ng hangin. At doon niya naramdaman ang pamilyar na presensya. Bigla siyang tinigasan. Napaupo sa sahig. Sa harap niya, lumitaw si Talia, mas bata, mas maganda, mas nakakatakot kaysa dati. Nakasuot ng itim na bestida na may mga alon ng usok sa paligid. Hindi siya naglalakad, kundi tila lumulutang. Ramiro, wika nito, kailangan mo pa ba akong tanggihan? Naalala mo ba ang tagumpay mo noon? Yung pagmamahal ng tao. Yung hindi ka naubusan ng pera, ng babae, ng kapangyarihan. Ngunit tumayo si Ramiro, matatag ang tingin. Lahat ng yon, hindi ko na gusto. Hindi ko na kailangan ang kasikatan kung kapalit ay kaluluwa ng iba. Umisi si Talia. Kung ganun mamatay ka. Sa isang iglap, lumakas ang hangin, bumukas ang mga bintana, at tila may sumisigaw sa paligid. Umalingaw-ngaw ang tinig ng mga nawawalang kaluluwa na minsan ay naging bahagi ng kanyang kasikatan, mga biktima ng kasunduan nila. Laban ng diwa at kaluluwa dumaan ang oras na tila isang siglo sa bawat segundo. Habang nakatayo si Ramiro, unti-unti niyang naramdaman ang pagpasok muli ng kadiliman sa kanyang katawan. Sumisigaw ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang laman. May boses sa loob ng kanyang isipan, magsisi ka. Umiwas ka. Yumuko ka. Wala kang laban. Ngunit sa gitna ng panloob na sigalot, naalala niya ang orasyon ni Aling Marta. Mabilis siyang lumuhod, dinukot ang mutya, at sumigaw, sa ngalan ng liwanag at katotohanan, pawiin ang anino ng kasamaan. Sumiklab ang puting apoy sa paligid niya. Tumili si Talia, hindi isang normal na tili kundi isang matinis na hiyaw ng isang nilalang na hindi na tao. Nagbago ang anyo ni Talia. Mula sa magandang babae, naging itim na nilalang, may sungay, balahibo sa mukha, at mga matang nagliliyab. Lumipad dito at sinugod si Ramiro, pero hinarangan ng liwanag mula sa mutya. Hindi mo na ako pag-aari, sigaw ni Ramiro. Hindi ka na makakabalik. Hindi na ako iyong dating ako. Ang pagputo ng kasunduan bumagsak si Talia sa sahig, umiiyak, naghihimutok. Hindi mo alam kung anong mawawala sa'yo, ngunit sa halip na galit ang naramdaman ni Ramiro, habag ang umiral sa puso niya. Nilapitan niya ang nilalang. Patawarin mo ako at sana makalaya ka rin. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng tunog. Tumahimik ang hangin. Naglaho si Talia sa isang ulap ng abo at usok. Ang orihinal na kasunduan tuluyan ng naputol. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Ramiro ang gaan na tila hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Isang damdaming malaya. Walang tanikala. Walang tinik. Tunay na liwanag. Matapos ang matinding laban kay Talia, at ang tuluyang pagputol ng kasunduan, tahimik na namuhay si Ramiro Jimenez. Ngunit hindi niya inakalang ang tunay na kwento ng kanyang buhay ang magiging daan upang maipasa ang liwanag sa susunod na henerasyon, sa paraang hindi niya inaasahan. Isang alok mula sa bagong direktor isang araw, matapos magsalita sa isang seminar para sa mga kabataang nais pumasok sa entertainment industry, nilapitan siya ng isang baguhang direktor, si Miguel Arceo, nakilala sa paggawa ng mga independent films na base sa totoong buhay. Ginoo, wika ni Miguel, narinig ko na ang kwento niyo.
Nabasa ko ang mga lumang artikulo, napakinggan ko ang podcast episode nyo. At gusto ko po sana gawa ng pelikula ang buhay nyo. Nagulat si Ramiro. Matagal na siyang umiiwas sa spotlight. Ngunit naramdaman niyang may mabigat na dahilan kung bakit muli siyang tinatawag ng mas malaking entablado, hindi para sumikat muli, kundi para magbabala at magbigay liwanag. Pumayag siya. Pero sa isang kondisyon, walang embellishment. Walang artistic twist. Ang bawat eksena ay dapat ayon sa katotohanan, kahit gaano kabangis, kahit gaano nakakahiya, kahit gaano kasakit. Pumayag si Miguel. Pagsusulat ng katotohanan kasama ang direktor at isang maliit na crew, sinimulan nila ang paggawa ng pelikula. Bawat script ay mula mismo sa bibig ni Ramiro. Mula sa una niyang pakikipagkita kay Talia, hanggang sa pag-usbong ng kanyang karera, mga ritual sa likod ng kamera, mga nawawalang kaluluwa, at ang kanyang pagbagsak, pagbangon, at ang laban para sa kanyang kaluluwa. Bumalik sila sa mga lugar ng tagpuan, sa resort ng kasunduan, sa abandonadong studio, sa kabundukan ng San Roque, at maging sa mismong bahay kung saan lumitaw si Talia sa huling pagkakataon. Habang ginagawa ang pelikula, unti-unti rin siyang gumaling sa natitirang takot. Ang bawat eksena ay tila terapiya. Ang bawat reenactment ay parang pagbura sa bakas ng kadiliman sa kanyang alaala. Ang pagsikat ng diliwanag, kwento ni Ramiro, lumabas ang pelikula sa mga independent film festivals. Sa simula, kaunti lamang ang nanood. Marami ang nag-aalangan dahil masyadong totoo. Walang romantic lead. Walang action scene. Kundi madilim, mabigat, at nakakatakot na realidad ng showbiz, aswang, at espiritual na pakikibaka. Ngunit bigla itong nag-viral. Isang sikat na vlogger ang naglabas ng video na may pamagat, "Is this the most terrifying PBS movie in Philippine history?" At doon nagsimula ang lahat. Epekto sa lipunan pagkatapos ng ilang buwan, naging usap-usapan ang pelikula. May mga grupo ng kabataan ang gumawa ng awareness campaign sa mga probinsya, ukol sa mga ipangakong tagumpay kapalit ng kaluluwa. May mga artista rin ang naglabas ng sariling kwento, na minsan na rin silang inalok ng kapangyarihan ng dilim. Ang pelikula ay naging dahilan ng pagtuklas sa ilang underground cults sa entertainment industry. May ilang personalidad ang umamin, may ilan ding tuluyang nawala sa mata ng publiko matapos itong mapanood. Pero higit sa lahat, mas maraming kabataan ang lumapit sa liwanag. Ang tahimik na pagtatapos makalipas ang isang taon, habang nakaupo si Ramiro sa isang parke, pinapanood ang mga batang naglalaro, nilapitan siya ng isang dalagita. Hindi niya ito kilala. Umiti lang ito at nagsabi, "Salamat po. Hindi ko po kayo napanood sa TV noon. Pero napanood ko po ang pelikula niyo. Dahil sa inyo, hindi na po ako sumama sa alok ng isang kulto sa probinsya namin." Naantig ang kanyang puso. Walang sinabi si Ramiro. Pero habang pinapanood niyang lumalakad palayo ang dalagita, may gumaan sa kanyang dibdib. Ngayon, alam na niya. Ang kwento niya ay hindi para sa kanya. Ang kasikatan niya noon ay hindi ang tunay na layunin.